Hello guys, another episode, PC mo gawa mo. So maraming salamat po ulit. So tayo makakapag-vlog na naman ulit ng another tutorial about Easy Wi-Fi version 2.1.10, no? So gamit pa rin natin tong themes ng Super Mario. So na-explain ko na rin po sa previous vlog about do sa client portal ng latest version po natin. So ang ating pag-uusapan ay admin portal. So syempre guys, para mapalabas yung portal, syempre 10.0.0.1. So yun po yung ginawa natin sa nauna. And then, yun, pakita ko ulit, no, itatype lang natin. Pero portal easy na yung lumalabas yan, 10.0.0.1 yan. So, yung pa rin ang lalabas yan, makikita nyo maglo-loading yan, no. Papalo yun sa taas. Hindi, siya pa rin, no. Okay, so, dapat make sure lang na connected po muna tayo sa ating piso Wi-Fi bendo. And then, para po mag-appear po tayo, dapat po connected, no. Pag hindi po kasi connected, ay hindi po ito lalabas. Okay, next naman po is, syempre sa mga dati na po may mga easy wifi, alam naman po nila na may admin, no? Yung admin po kasi, doon po natin kinokontrol yung mga settings ng ating bendo. So, sa ibang software, kailangan mo pa magbukas ng another tab, no? 10.0.0.1/admin para lang makalogin ka sa admin portal. But this time dito sa Easy Wi-Fi is already incorporated po o nasa mismong client portal na yung ating open admin page. So, pindutin lang po natin siya, open admin page. Ayoko na maglaro ng Super Mario. So, yung default password po ni Easy Wi-Fi, ayun lang po yung ating itatype. Okay. So, pwede din po siyang palitan, no? Yung ating, So, salamat po pala sa mga nag-avail ng piso Wi-Fi sa maghapon po namin. Maraming salamat po. Sunod-sunod yung deliveries natin. Sir Easy, Wi-Fi developer, maraming salamat po sa tiwala. Talagang grabe po yung ginawa ninyo. Na talaga nga namang na-improve ninyo yung aming software. Talaga nga naman tinatangkilik po na maraming customer. Talagang the best. So, ito po yung bago sa ating software. So, ito na po yung bagong admin portal. So, halos wala na, may mga changes din naman kahit pa paano. So, malaki din kaibahan. Ito yung sa mismong parang dashboard niya. License. Siyempre, wala tong license guys ha. Ito is lang naka-trial version pa lang. So, dito nakikita natin yung yung license, no? And then at the same time yung machine ID. So, dito sa luma, may nakalagay yan dito na machine ID number. Pero dito is wala. Siguro yung doon mo na lang ikakopy yung niyan. Yung doon sa may umpisa sa may login. Yung dito, pag nag-log out, papakita ko. Para ma-activate nyo, log out natin. Log out. And then log out. Ayan. So, yun. Yung dito. Ayan, machine ID. Mukhang ito na lang. Yung pwede mong kunan ng machine ID. So, hindi ka na pwedeng kumuha doon sa may license. Kasi sa old version, sa version 2.1.1, mayroon pa doon. Mayroon pa dito yung makikita mo, pwede, doon pa ako nagka-copy, dito pa yon. So, and then yung check license, bago pa yung check license. So, doon is iba na. Yun lang naman, no? And then, check natin, check updates. Okay, so dito, kung mag-update ka sa latest version, since na ito yung pinaka-latest, so wala mas latest pa. Latest pa rin naman yung 2.1.10, siya yung pinaka-latest. Settings naman ng bendo, dito naman natin ito, yung pinapalitan natin pag nagpapalitan yung pangalan, imbis na Easy Wi-Fi yung sa pinaka-header. So, yung pwede nyo pong palitan yan. And then, ito na. Ito maganda. Nandito yung mga GPIO pin. Ang galing. So, talaga nag-effort si Deb na ilatag, no? In details, yung pin ng ating board. Para hindi ka na maligaw. Kung saan ka maglilipat, ano yung mga possible na pwede mong gamitin na pin. Diba? Na relay pin, ground pin, pag na-busted. So, ano yung mga paglilipatan mo. Malinaw pa sa sikat ng araw, nandito na. Ito yung mga coin pin na pwede mong options na pwedeng paggamitan. Mayroon din para sa relay pin. Ano yung mga options na pwede mo pang gamitin. Ayan, nandito na, nailatag na. Kasi minsan nagtatanungan tayo, lalo sa ibang mga software like sa LPB, sa iba pang software, ano yung mga default, ano yung mga ganun. Ito, nalatag na. Kung hindi ka technician, medyo hirap. Kasi ang hirap iba-ibang software, iba-iba yung minsan may common, pero ang hirap kung ano talagang mismong appropriate doon sa mismong software mo, Okay. So, kino-compare ko kasi lahat naman po kasi ng software ay meron ako. So, na-experience ko naman po na ang hirap mag-change pin, lalo kung busted pin. Ito dito, garantisado it will work, no? And then, dito naman po is yung mga post-related issue. So, nandito rin naman po.
And Team Super Mario, yun, no? So, yung Super Mario is separately downloaded po yun, no? Okay, next naman po ay settings is backup. Itong vlog natin is about overview kung ano yung mga features nung pero hindi ko explain yung kung paano ginagamit. Just sinisilip lang natin just maano lang natin yan, ma-overview lang natin. Backup restore para po sa gusto niyo i-backup yung mga file. Halimbawa, nagre-flash ka, gusto niyo i-save niyo muna yung mga file and then saka niyo i-update sa pinaka-latest version para dala niyo pa rin yung mga lumang file, no, yung mga history ninyo. Ay pwede pong ganun yung gawin natin. Next naman po ay rates. So, sa pagbabago ng rates, dito po tayo nagpapalit ng rates. No, same pa rin po ito sa old version, ganun pa rin. So, yan. Nagkatalo lang ito. Dati itong green is may nakasulat na edit and then yung pula is may nakasulat na delete, but now ay wala na. Pero understandable naman na syempre pag green, syempre doon tayo yung pinaka mag-o-okay tayo and then red kung ayaw natin. And then so ganun pa rin medyo naging naging minimalist na siya nung galing. So same pa rin naman sa old version but somehow medyo mas attractive siya. Okay, so okay na tayo sa rates. So pagbabago ng rates. Voucher, check natin kung ano yung nagbago sa 2.1.10. Zone long orange pa, okay. So, ito sa vouchers, halos same pa rin sa dati. Even yung voucher niya, nandito na yung backup. Ang galing. Okay, dito tayo nagkakawit ng voucher, guys. Ibig sabihin, you don't have to, to insert coin. Magkakawit ng voucher. Magkakawit tayo ng password o ng code para magkaroon po tayo ng internet connection nang hindi po naguhulog o gumagamit ng coin slot. Next naman po ay, ito, voucher on demand. Tingnan natin. Anong meron dito. So, ganun pa rin naman. So, yung voucher on demand. So, ginagamit to sa pag gumagamit tayo ng Bluetooth printer, no? Dito tayo magpiprint ng mga voucher natin. Usual, ginagamit sa mga hotels, mga cafe na gusto nila is hindi gumagamit ang coin slot and then to prioritize na voucher decode yung gagamitin. Ito yung usual na common na ginagamit. And then, next is voucher inventory. So, meron din naman to sa old version. So, dito na inventory natin ano yung mga voucher na na-generate natin and then ano yung pati income na yung use and unused nakikita na rin po dito, no? Kung ilan pa yung natitira yung voucher, no? So, para sa voucher management. Okay. Next is sales report. Sales report, dito po ay nakikita natin magkano kinikita ng piso wifi natin, separately yung voucher and then yung coins. Pwede mo siya filter by date inclusive, yan, and then yung in a timely manner, ano yung mga oras na naguhulog yung ating mga customers per transaction. So nakikita po siya, nakaseparate yung hulog, coins, vouchers, and total. No, nakatotal na rin naman po siya. Next is, so dito po yung nakikita sa sales report. Next is client. So sa client, dito natin binamanage yung ating mga customer. Kung gusto nyo i-delete, i-block. So dito po siya ginagawa. So, simple overview lang natin. For example, ito. Yan. And then, edit. Yan. Yung green edit kasi yan. So, dito, pwede mo siya i-block. I-edit yung credit niya. So, whatsoever kung anong purpose gusto mong gawin sa customer mo. Basta alam mo yung MAC address niya, no? Make sure na alam niyo yung MAC address. Okay, close ko lang to. Yan. So, okay. So, yan ay sa client. Next naman ay network. So, network, ito ay para doon sa makikita nyo yung one settings natin, yung pati yung bilan. Actually, ito yung common na ginagamit, no? Naka-default tayo lagi sa Easy Wi-Fi na naka-auto bilan na siya ng bilan 88. So, kung ang bilan nyo is, antena nyo is, ang tagging nyo ay bilan 22, babaguhin nyo siya. Gawin nyo siyang bilan 22. Edit nyo lang yung blue. Okay? Tapos ito yung disable tethering, ibig sabihin dinidisable nyo yung Wi-Fi hotspot o yung mga QR code, no? Hindi siya ma-share. Okay? Sensya na't medyo inuubo po ako. Medyo masama din yung tama natin. Somehow wala po kasing pahinga. So nandito tayo sa network. What's next to network is bandwidth management. So sa bandwidth management, dito naka-default na siya. Actually, hindi ko na to ginalaw. Nakaganito na siya. Nakagaling. Nakalimit na siya ng 5 download and then 5 upload. So Mbps. So, nakaset na siya. Ito yung mga bago sa kanya, guys. So, napakakatuwa dito. Ito yung mga niya. This machine is using pair use bandwidth policy. Wow. Ibig sabihin, pair talaga, no? Advantage para sa mga gumagamit ng Easy Wi-Fi, faster, real-world internet. Oh, yan.
Tapos, better gaming calls. Better gaming and calls, di ba? No sudden slowdown. Automatic pair. So, hindi ko na babasahin na sa ilalim kasi given naman po ito. So, very basic naman po i-explain yung mga bagay na yun na naka-elaborate na po. So, Sir Deb, talagang lupit mo. Pati ba naman yun is na-include mo pa, no? So, mas maganda na yung bandwidth control natin, no? Yung bandwidth management natin para sa easy Wi-Fi user po. Remote coin slot. So, ginagamit to para sa subbendo, no? Ang ginagamit po na subbendo is na nodem ko is ESP32. So dito po natin yan minamanage o ibinabind, no, o inililink yung ating subbendo. Ayan. You have free, ibig sabihin, no? Ibig sabihin dati kasi alam ko dati is unlimited. Ngayon ay 5 lang yung free RCS, no, license that you can use. Ibig sabihin nakalimit na siya. Dati kasi is unlimited ang alam ko eh. So, ngayon, hanggang 5 lang yung libre na license. No? Dati is unlimited. Next naman po ay remote coin slot. Tapos na tayo remote coin slot. Teams. Dito sa Teams, yan, dito ko in-upload yung Super Mario. Okay, so nasa list siya dito. Pero sa original, guys, hindi kasama yung Super Mario. Sa version 2.1.10, lilinawin ko lang. Para doon sa, siyempre, nakakita doon sa client portal ko na sa naunang vlog. Ang Super Mario po ay separately downloaded, no? Idina-download po ito doon sa FB page ng Easy Wi-Fi, doon kay sa post ni Deb ng Easy Wi-Fi. Kunin niyo po yung link doon. Ang gagawin niyo po diyan is extract, download and then extract, and then pwede niyo siyang i-upload. So pipindutin niyo lang choose file. Once extracted na yung file niya, and then hanapin niyo lang yung Super Mario na folder, and then upload nyo lang, upload now, and then magiging kasama siya na, makakasama na siya dito sa list. Okay, so ganun siya kasimple. And then magagamit mo siya, and then makakapaglaro ka na ng Super Mario. Next naman, Teams. Ang kasunod natin ay Teams. Photo Manager. Sa Photo Manager, na-explain ko na rin to sa before, so ganun naman. Pwede mo palitan to smiley and then sad face kung anong picture ang gusto nyo ilagay. Pwede po. Nako-custom po yan. No? Upload lang po kayo ng mga file. Okay, basta po yung file is approved ni Easy Wi-Fi o ng Easy Wi-Fi software, wala pong problema. Next naman po ay Sound Manager. Dito sa Sound Manager ay pwede po kayo magpalit ng mga sounds. Ito, 'di ba, yung mga insert. Yan. Pwede niyo siyang palitan. Gusto niyo yung mga ringtone? Gusto niyo voice recorded na command o mga voice prompt, ay pwede po natin ilagay po dito. I-upload nyo lang, no? Make sure po na hindi po siya lalagpas ng 2 MB, no? O hindi siya buong kanta, no? Dapat po is ringtone lang siya, no? May click lang siya. Not more than 2 MB or not more than 2 minutes parang recording, parang ganun. And then next is tapos sa sound manager, remote management. So remote management, ito po yung dito natin ginagawa yung remote monitoring o online monitoring natin. Kung sa dati sa binalag ko po ay 3, no? 3 yung remote monitoring, ngayon ay 2 na lang, yung 0 tier and then Telegram. So dadalawa na lang po sila. So ang nawala is NGROC. Bakit? Ba't nawala? Hindi kasi stable si NGROC, no? Somehow yung connected ka, pag namatay yung bendo, kailangan i-rebind ulit, and then kailangan mo ulit-ulitin yung proseso para magka-ulit ng monitoring. So hindi ganun kaganda unless yung naka-subscribe, may subscription ka kay NGROC siguro, pero hindi maganda. Okay, kaya nag-stick tayo dito sa 0 siya, very stable, and Telegram. Next naman, remote management. Security is dito natin pinapalitan yung admin password natin, no? So maganda dito, may reset button yun. So na-vlog ko na din siya, i-share ko na din yun, no? So pwede nyo makalimutan yung password, minimum of 6 characters, maximum of 12. So dito po natin siya pinapalitan para hindi po ma-access, no, yung mga unauthorized access ng ating mga users. So yung kasing admin natin, nakikita kasi ng lahat po yung open admin page ay nakikita po ng lahat ng user. Pwede lang hula-hulaan, maliban na lang kung ibigay nyo talaga yung password nyo, ma-hack talaga yung bendo natin. Okay, next naman ay security is white labeling.
So, ito is para doon sa logo. Pwede kayo mag-custom ng mga logo na gusto ninyo. Ayan. Next naman is localization. Ito is para doon sa mga time zone, no? Regions. Ayan, time zone. And then yung language, currency, and so on and so forth, comma. So, yun lang naman yun. Very common naman na ginagamit yan. And then, system log. So, ito is more on yung mga programming script na ginamit niya. System log sa config. Okay. Pero syempre, hindi na natin yung binabago kasi hindi naman tayo sa mga programmer lang to. So, mahaba yan. So, hindi ko na siya i-ano. So, yan ay system log. And then, restart bendo. Pag gusto niyo siyang i-restart, pag sinabi po yan ay mag-o-off yung bendo and kusa din siya mag-o-on. Okay, ginagamit po natin yung pagka medyo malag o gusto niyo ma-refresh yung bendo, automatic na magre-reboot. Power off, gusto niyo i-shutdown yung bendo. Manual, nang hindi hinuhugot. So, pwede siyang i-shutdown yung bendo ng ganito. So, yun. So, kumpleto na po tayo sa overview, no? So, napakaganda po ng bagong Easy Wi-Fi. So, maraming salamat po kay Easy Wi-Fi Dev sa continuous improvement ng ating software. So, the best ka talaga. So, hindi ka talaga nagsawa na i-improve pa, no? Ang maganda kasi kay Easy Wi-Fi, nag-a-upgrade tayo ng makatotohanan, yung makakatulong lang, no? Hindi naman siya kailangan na i-exaggerate na magkakaroon ka ng update na kung saan naman hindi mo naman talaga ma-utilize o magagamit lahat. So talaga dito sa yung update na ginagawa ni Bossing is essential. Kung ano lang essential para maging smooth, para maging maganda, yun lang yung nagiging point niya. Yung iba kasing software, hindi na ako magme-mention, no, na maganda daw, may lalagyan ng ganito, ganyan, and then later on, hindi naman pala gagana, may problema, so hindi naman gagana o magkakaroon ng bug, issue. So, parang wala rin silbi yung update. So, parang mas maganda pa yung old version rather than sa latest version. So, hopefully dito ay ito, isa sa mga magaganda nating maipo-promote. So, the best talaga, Easy Wi-Fi. So, maraming salamat po, Deb. So, sa continuous improvement ng ating, sa amin, sa Japan, sa tawag dyan is Kaizen. Maraming salamat po, Sir Easy Wi-Fi. Mabuhay po kayo and more update pa po at more improvement pa. Kung may there's a room for improvement for everything, ay talaga nga naman Easy Wi-Fi, the best po. Maraming salamat po. PC mo gawa mo. Don't forget to subscribe.